Matagal na rin siyang humingi ng awa, ngunit ang mga taong ito ay walang awa din panuurin ang eksenang ito. Sa wakas ay napagtanto ko kung bakit ang babaeng ito mula sa nakaraang buhay ay nakapag-excel sa kanyang diskarte sa bloodline. Nang matapos ito, kinuha ko kay Aya, ang isa pang maliit na punong tao pagkatapos kolektahin ang 7 vial ng mga insekto ng buto ng dugo, pagkatapos ay isinaaktibo ko ang teleport function ng Death Grape, dinala siya pabalik sa dating male dormitory. Nalinis na ang mga dimensional na halimaw malapit sa ika-4 na palapag ng male dormitory. Kung nais lang mag-level up sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga halimaw, maaari ka lamang pumunta sa rooftop. Mayroong dimensional rift dun sa taas, ngunit habang humahakbang paakyat ng hagdan. May nakasalubong kaming lalaking estudyante na nagbubulong-bulungan habang pababa mula sa taas. Matapos malaman na gusto rin naming pumunta sa rooftop para labanan ang mga halimaw, agad na pinayuhan ng lalaking estudyanteng iyon na ang rooftop ay inookupahan na ng mga miyembro ng Martial Arts Association. Tanging ang mga nagbabayad ng Jenna, at may mga espesyal na talento lamang ang maaaring makapasok at walang ibang makapasok. Ngunit mayroon pang ibang paraan. Biglang nagbago ang tono ng lalaki. Binigyan niya ng kakaibang tingin si Aya. Nakaramdam si Aya, nang hindi komportable na tinitignan. Tinanong niya agad ni Aya, kung anong paraan ang isang tao na nagbayad ng entrance fee sa kanyang kasintahan. Nang marinig ito, napaawang agad ang bibig ni Aya. Sumulyap siya sa akin, mahinang ungol, na nagsasabing hindi niya ako girlfriend. Hindi pinansin ni Aya ang pangungumbinsi ng lalaki. Dumiretso sila sa paglalakad patungo sa direksyon sa itaas at ang lalaking nakakita nito. Isang makislap na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Nagtanong, "Bro, kaya mo ba ang entrance fee ng isang gold box?" Hindi man lang ako lumingon. Dahil wala naman akong girlfriend, narinig ba ito ni Aya? Kahit alam kong nagbibiro lang ako. Sa bagay, 4 na gold box lang ang nakuha ko pero nahihiya at galit pa rin. Namumula ang muka. Gayunpaman, nang marinig ito ni Lubo Heo, naisip niyang gusto lang talagang ibigay ni Leo Bahaw sa magandang girlfriend na makasamang nanonood ng live spring bow. Mabilis namang sumunod si Lubo. Ngunit nang marating niya ang hagdan patungo sa rooftop, nakita niya ang 2 gwardya na naging 2 ulo. Napagtanto ni Lubo Heo na mali siya. Nasaan na ba ang live spring bow na ito? Malinaw, ito ay isang demonyo na pumapatay nang hindi kumukurap sa isang lave na palabas sa pagpatay, ngunit sa oras na iyon ay huli na para sa kanya upang umalis. Napasulyap siya ng 2 beses. Napatanong kung kaya mo ba ito. Ito ay dapat na sapat para sa entrance fee sa oras na ito sa rooftop, higit sa 100 tao ang malabo na bumubuo ng 100 o higit pang mga koponan. Ang mga dimensional na bug ay lumabas sa mga bitak ng napakabilis. Isang average na humigit kumulang 40 hanggang 50. Sa bawat minuto, gayunpaman, halos hindi sila makatagal ng ilang segundo pagkatapos lumabas sa mga bitak, agad silang buburahin ng mahigit 100 tao na ito sa isang sulok ng rooftop. Ang mga dimensional na bangkay ng bug ay nakatambak na kasing taas ng isang maliit na burol, pagbukas pa lang ng pinto sa entrance ng rooftop ay may narinig akong nagmumura ng malakas. Ilang beses ko na bang sinabing huwag nang magpapasok ng iba? Gayunpaman, nang lumingon ang taong iyon upang tumingin, nakita nila si Lubo Hao na nakahawak sa ulo ng isang tao sa isang kamay. Saglit, ang atensyon ng maraming tao ay ganap na naakit sa kanya, at sinamantala ko ang oras na ito na sinunog ang lahat ng higit sa 2,000 na mga bangkay ng insektong unggoy na malapit sa abo na itinaas ang lahat ng 4 na dimensional na katangian sa mahigit 60 puntos, pagkatapos ay tahimik na na-activate ang ipinagbabawal na magic domain. Sa puntong ito, natagpuan ng lahat ang kanilang sarili na hindi nagagamit ang kanilang likas na kakayahan, ngunit wala silang anumang intensyon na umatras o tumakas, dahil ang bentahe sa bilang ay nagbigay sa kanila ng malaking kumpiyansa. Matapos mapagtanto ang pagdating ng kalaban sa isang iglap, mahigit 10 katao ang sumugod patungo sa direksyon ko, pero paimpol kong itinaas ang kanang kamay ko. Biglang nagliparan ang mga wire. Ang hawak ng kamatayan. Halos agad na inatake ang taong nasa pinakaharap. Walang tugon, wala ring sakit. Pagkatapos ay nawala ang kanilang mga ulo, nawala ang kanilang mga buhay. Nakasaksihan ko ang lahat ng uri ng madugong eksena. Naranasan ko na rin ang hindi mabilang na pagpatay. Unang araw pa lang ito ng apocalypse. Normal lang sa iba na mahirap tanggapin. Pero pinaliwanag ko pa rin kay Aya, kahit wala akong ginagawa, hindi masisikatin ng araw ang mga tubukas.
Medyo nagulat si Aya nang marinig ito, ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa langit. Sa isang iglap, napagtanto niya kung saan ang problema. Ito na kaya ang malakas na ulan? Pero hindi rin ba tayo imyon? Iyon ay dahil mayroon akong paraan upang maging imyon sa mga epekto ng malakas na ulan na nagsasabi na nasunog ko na ang lahat ng mga katawan sa lupa. Pagkatapos ay tumingin ako sa isang fire hydrant sa di kalayuan. Lumabas, ang kaklase na si Hayam Ing, na nagtatago sa likod ng fire hydrant, ay may maputlang mukha. Saglit na ipinaliwanag na hindi siya kasali sa mga ganyan. Bayulente ba talaga ako? Hanggang sa may malamig na bakal na wire sa leeg ni Hayam Ing. Tapos tumakbo agad palabas at sumigaw ng malakas. Nagsabi na, "Boss, hindi ako kasali sa mga ganyan ngayon." Tinanong niya kung bakit ka nagtago dyan. Dahil sa orihinal sa simula, ang Mushigang ay pinangunahan ng mga miyembro ng martial arts Association. At gayon pa man si Hayam Ing dahil may sariling talento. Kaya nagtago siya sa likod ng tangke ng tubig at tumakas. Sa tingin ko ang kanyang matuwid na galit ay hindi mukhang tunay pagkatapos ay tumango ng casual. "Okay, pwede ka nang umalis." Si Hayam Ing ay walang balak na umalis kaagad. Nag-alinlangan ang kanyang mga mata. Maya-maya ay nagsalita siya, "Boss, kakasabi mo lang may problema itig na titig." Binawi ko ang wire sa leeg niya. Ang susunod na pangalawang lubo. Siya scrambled at mga dimensyon na halimaw ay maaaring ilarawan bilang nakasalansan tulad ng mga bundok. Dumaan ako ng hindi nakikita, tahimik na nag-aapoy sa lahat ng mga katawan. Dapat mong malaman na ang pinakamataas na limitasyon ng mga attribute ng lahat bilang 100 puntos at ang unang taong umabot sa level 3, ang isang pandaigdigang anunsyo ay magbibigay ng reward na +3 sa lahat ng attribute. Kung ang iyong mga katangian ay nasa 100 puntos sa oras na ito, ang 3 puntos na reward na ito ay lalampas sa katangiang naglilimita sa 100 sa 3 puntos, bagamat ang antas ng 3 clamp ay nagpapataas ng lahat ng mga katangian sa maximum. Isa lang itong pantasya para sa mga tagalabas, ngunit sa tuwing magsusunog ako ng isang dimensyon ng katawan ng insekto ay makakakuha ako ng 0.1 na halaga ng katangian. Ang lahat ng 4 na dimensional na katangian ay umabot sa 100 puntos. Iyon ay 400 puntos sa kabuuan, na convert sa mga Lumilitaw din mula dito ang pulang behemoth na nakaharap sa level 3 na dimensional na insekto. Medyo nakaramdam ako ng kaunting pressure, pero ito talaga ang stems mula sa pagsugpo sa mga antas, kahit na ang aking kasalukuyang antas ay 0 lamang, ngunit may ganap na mga halaga ng katangian, madali kong madudurog ang ikatlong antas na dimensional na mga bug. Habang itinaas ko ang aking kamay upang i-activate ang sandata ng kamatayan na sunod-sunod na pumatay ng 7 ikatlong antas na dimensyong bug, ang sa wakas ay tumigil sa panginginig ang dimensional rift. Pagkatapos ay kinuha ko ang ikatlong antas ng kakanyahan at ang Moni Soccer ding sa lupa. Nadagdagan ng 10,000 ang karanasan. Binabati kita sa manlalarong Linchuan sa pagiging unang manlalaro sa buong mundo na umabot sa level 3 na reward. Tumaas ang lahat ng attribute ng 3. Saglit, narinig ng lahat sa buong mundo ang alerto na ito. Natigilan si Aya na nagtatago sa likod ng tangke ng tubig. Si Bakanov, na umiiwas sa pagtugis sa karagatan ay natigilan din. Naalala niya ang taong nag-alok na makipag-trade sa kanya bago nakita ni Bakanov ang mensaheng iyon na muling nagpadala ng pribadong mensahe. Ang Linchuan ba ay nabanggit sa pandaigdigang anunsyo tungkol dito? Kalmadong sagot ko lang, "Maaari ba tayong magpalit ngayon?" Nagliwanag ang mga mata ni Bakanov sa salitang ito. "Ito ay nasa teorya. Dapat kong tuparin ang pangangalakal na ipinangako ko sa iyo. Ngunit para sa akin sa ngayon, kahit na ang B-grade na mahusay na talento, hindi maiiwasan ang essence crisis ng dugo na kinakaharap. Ngunit kailangan kong magtiwala, kaya gusto kong magdagdag ng isa pang kalakalan. May nakaraan ako sa Secret Realm. Ang gusto kong may kakayahan siyang tiyaking hindi masasaktan ang iyong mga apo." Nang marinig ang mga salitang ito, tahimik na naglaho ang determinadong tingin sa mata ng matanda. Biglang tumingin sa tiyahin sa likod ko dahil hinigop niya lang ang gintong kahon at tumaas din sa antas. Sa sandaling ito, siya ay nasa 2 ranggo sa listahan ng antas. Kaya hinimok sina lolo at lola na huwag matakot. Kahit na ang aking kapatid ay mukhang nakakatakot at masama, ngunit siya ay talagang isang mabuting tao. Para makipagtulungan si Aya, sa akin malumanay niyang pinayuhan ang 2 matanda. Sinamantala ko rin ang pagkakataon na bawiin ang talem. Ang talem na ito ay mga matatanda ay natipon lahat. Ang resulta,
Ang aking apo ay ignorante, sinabi ang sekreto ng kanlungan ng air raid sa kanyang kasintahan. Ang kanyang kasintahan ay hindi sinasadyang naglabas muli, naakit ng maraming masasamang tao. Nais naming tumawag ng pulis. Hindi rin magamit ang telepono. Pinagbantaan din ang mga apo at apo habang nagsasalita. Muling nagningning ang mga mata ng matanda. Pinunasan niya ang mga luha at nagpatuloy sa pagsasalita. Ang air raid shelter ay napakaluwag sa loob ngunit para mag-imbak ng mga supply, ang natitirang espasyo ay sapat na upang ma-accommodate ang higit sa isang. Daan-daang tao doon ay kasalukuyang higit sa 100 tao sa loob. 12 sa kanila ay kanyang mga kamag-anak. Ang iba pang 30 plus na tao ay mga kaklase na dinala ng Tianggang at mayroong higit sa 50 higit pang mga tao na hindi sinasadyang dinala ng kaibigang babae ni Tianggon. Kabilang sa kanila, mayroong Xiao Biao na partikular na malakas. Kinuha nila ang air raid shelter pagdating nila. Ang Zuo family dahil sa kawalan ng lakas, tagasunod lang ang utos nila. Pagkatapos kong makinig, kailangan ko na sigurong magpahinga. Napaisip ako saglit. Biglang nagtanong sa matanda, alam mo bang may mahigit 100 tao sa loob na naabutan ng ulan? Sino ang hindi naabutan ng ulan? Ito ba, ang ulan na maaaring maging sanhi ng pag-uuri ng mga katangian o binanggit ni Zhu Aiguan ang sakit na ito ay kumislap sa aking mga mata. Halos lahat ng nasa labas ay naabutan na ng ulan. Tanging ang mga miyembro ng pamilyang Xu ang samilong na sa air raid shelter bago ang malakas na ulan. Nang maglaon, gusto ko ring lumabas at dagdagan ang aking mga katangian sa ulan, ngunit pagkatapos ay pumasok si Bayago at ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos nito, hindi na nila hinayaang lumabas ang mga miyembro ng pamilya Zhu sa ulan. Ang matanda ay napuno ng matuwid na galit, ngunit ang aking ekspresyon ay iba. Pero malabo pagkatapos naming pumasok sa air raid shelter gaya ng inaasahan, nabaliktad na ang sitwasyon sa ibaba dahil sa limitasyon ng oras ng malakas na ulan. Noong una, si Yang daw at ang iba pang sum-akop sa air raid shelter ay nakahandusay na ngayon sa lupa sa takot, habang ang pamilya Zua ay isinasaalang-alang ang pagpatay ng ilang tao, ang hindi pagkakaunawaan tungkol sa nahulog na Jinha ay nawawala na sa kamay. Ang talento ni Zhuo Tian ay isang first-class na agresibong lason, kahit na ang talento ay partikular na walang silbi, ang toxicity ay dapat maipasa sa pamamagitan ng dugo, ngunit ang paggamit nito sa oras na ito ay tama lamang.